Magandang araw po. Welcome po sa aking bagong YouTube channel na Nov9 TV on the Spot. Real talk, real fast. Nandito po tayo ngayon sa Canyon Woods Residential Resort kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang house and lot na may lot area na 275 square meters. May floor area po ito na 200 square meters more or less. Meron po itong 3 bedrooms, 3 toilet and bath, family area. Meron pong basement na may isang bedroom at may toilet and bath. Dito po sa harapan ay meron pong garden at meron pong iba-ibang uri ng ornamental plants. Ito pong pasad sa lower part ay naka-brickstone design. Ito po ay fully furnished kaya lahat pong makikita niyong gamit ay kasama po pero sa personal stuff ni owner. So may pathway na papunta dito sa main door. May aluminum screen door at solid wood door. So ito po yung living area o salas na kung saan kumpleto na po ang furnishings. Then meron na rin pong TV, may ceiling fan, ceiling cove design. Then meron pong mga sliding glass windows. Then naka-tile flooring na rin po ito. At malaki naman po ang espasyo. So mula po dito sa living area, lipat po tayo dito sa may formal kitchen. May kitchen countertop na may stainless sink with faucet, wall-mounted modular cabinet, then kitchen drawer at storage ng kitchen utensils. Naka-tiled wall na rin po ang formal kitchen. So yan po ulit yung living area. Ito yung hagdan. Then meron pong hallway na papunta dito sa master's bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. Malaki po ang espasyo nito. Then meron din pong bed frame and mattress. May corner rack sa dulo. Then may vanity mirror. Meron na rin pong window type aircon. Then center lamp. Sa dulo po ay may sliding glass window. At dito naman po ay may walk-in closet. So from floor to ceiling po yan. At dito naman po yung toilet and bath. Meron pong bathroom wash basin with stand. Bathroom wall-mounted mirror cabinet with storage. Then water closet with bidet. At may shower enclosure. May hot and cold shower set. Naka-tile bathroom wall at meron din pong towel holder. So ito po yung master's bedroom dito sa ground floor. Yan po, napakalaki po. Meron na rin pong bedside table. Then may wooden chair. At lalabas po tayo. Ito po yung hallway na may access door papunta dito sa balkonahe na kung saan napakalaki po ng espasyo. Actually, kung talagang malaking pamilya kayo, pwede po itong i-convert for another bedroom. Dito po sa dulo ay may countertop with stainless sink and faucet. Mula po dito sa balkonahe, matatanaw naman natin ang perimeter fence. Yan po yung setback na kung saan pwede pong maglagay ng service area. Okay, tunghayin nyo po ulit itong balkonahe. At dito naman po sa side na to, sa ilalim po nito ay yung basement na may isang kwarto at may toilet and bath. Na pwede pong gawing maid's room o staff room or pwede pa rin pong gamitin na kwarto para sa inyong pamilya kung big family po kayo. Balik po ulit tayo dito sa hallway. Then madadaanan natin yung master's bedroom. Na naikutan na natin yan kanina. Then meron pong understair storage. At yan po yung living area na naipresent ko na sa inyo kanina.
Ito po yung formal kitchen. Galing na po tayo dito kanina. At dito naman po yung dining area. Meron pong customized glass window na nakakapaaliwalas din po yan at matatanaw yung harapan ng bahay. Mula po dito sa dining area, matatanaw naman yung hagdan. Kung meron man bababa o papanik, makikita nyo po mula dito. Yan po yung access door na papunta naman sa gilid ng bahay. Ito naman po yung family area. May glass window dito sa gilid at ito po yung sliding glass door na access papunta dito sa may maliit na balkonahe. So sa spasyo, sakto lang para pwede maglagay po kayo ng 2-seater na coffee table. Then ito po yung perimeter fence. Meron pong setback. So pwede po pong mag-garden dyan. Balik na po tayo dito sa loob. So mula po dito sa family area, matatanaw ang dining area. Then sa dulo yung formal kitchen. Meron po ditong common toilet and bath na naka-solid wood door. Tile bathroom wall. May vanity mirror. Hand wash basin. Then dito po yung water closet. May tissue holder. At dito naman po sa kabilang side yung shower. May shower curtain. Ang ganda po itong disenyo ng tile bathroom wall. At stainless po ang faucet. So ito po yung common toilet and bath na katabi lang mismo ng family room. So labas po ulit tayo. Yan po yung dining area. May customized glass window dito sa dulo. At ito naman po yung formal kitchen. Then dito po yung living area. At yan po yung hallway papunta sa master's bedroom. At yung balkonahe sa likod ng bahay. So ito po yung stairs kung saan ito'y naka-tiled staircase at tubular handrail at railing. So nandito na po tayo sa second floor. At ito po yung mga kwarto. Check po natin itong pangalawang kwarto. Meron na rin po itong bed frame and mattress, bedside table and cabinet. Then meron pong wardrobe. Then open shelves. Sa dulo po ay may sliding glass window. May window type aircon. Customized po itong wooden bedside cabinet and drawer. At dito naman po yung toilet and bath. So, Jack and Jill po ito. Sharing sila ng kabilang kwarto. Meron po ditong wall-mounted ceramic wash basin. At dito naman po yung shower area at toilet. So, naka-tiled bathroom wall po ito. Then, meron pong hot and cold shower set. Dito naman po sa kabilang side ay yung water closet. Then may tissue holder, may towel rack, at may bathroom window. Ito po yung bathroom door dito sa kabilang kwarto. So ikutan po natin yan. Meron din pong wall-mounted hand basin o wash basin. At balik po ulit tayo dito sa unang kwarto dito sa second floor o pangalawang kwarto na to sa buong bahay. Yan po, tunghayan nyo po ulit. Malaki naman ang espasyo nito. At lalabas na po tayo para check natin yung kabilang kwarto. So dito po sa side na to ay may sliding glass window na napaganda rin po ng tanawin. Yan po, meron pong mountain view. Napakaaliwalas po at kay gandang pagmasdan.
So, ito po yung view mula dito sa second floor. Check na po natin yung second bedroom na kinonvert nila sa entertainment room o music room. Then, ito po yung tinutukoy ko na kwarto na may access din dun sa toilet and bath na kung saan dyan po tayo galing kanina. Okay, check natin yung window o sliding window na kung saan matatanaw din yung likod ng bahay. Sobrang tahimik po. Gawa nang wala ng kapitbahay dito sa likod. So, bakanting lote po yan. Meron din pong wall-mounted na wooden rack. Actually, open shelves supposedly ito. Nilagyan nila ng mga kanilang kagamitan. So, ito po yung pangatlong kwarto sa buong bahay. Habang naglilibot po tayo, singit ko na po ang distance, location, at travel time. Mula po sa Twin Lakes, ang distance is 6.4 kilometers at ang travel time is 12 minutes. Mula naman po sa Mendez Crossing, ang distance is 12.8 kilometers at ang travel time is 20 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 29 kilometers at ang travel time is 35 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church, at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po yung for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 76.3 kilometers at ang travel time is 2 hours and 28 minutes. So yan po yung setback. Then yung access door papunta sa family area. Ito po yung glass window mula naman sa dining area. Ito po yung harapan ng bahay na may pocket garden. At mula po dito, ito naman yung daan papunta sa basement. So may ilang steps ng stairs o hagdan dito. Bababa po tayo. Then may tubular handrail. So ito po yung tinutukoy ko na maid's quarter o staff room o another room. May salas or living area. Then may sariling kwarto na may sliding glass window. So hindi naman po siya kalakihan. At may sariling toilet and bath. Na maayos naman po ang toilet fixtures. Naka-tile bathroom wall at may water closet. Then may shower sa dulo. So, paumanhin kung medyo makalat, gawa ng ito'y ginawa nilang stock room. Then, naka-French door design na rin po itong pintuan. Bago tayo pumanik dito sa hagdan, ikutan po natin itong setback. Dito po sa corner side ay may grotto. Then, ito po yung tinutukoy ko na pwede pong gawa ng dirty kitchen o service area. Yan po yung perimeter fence at yan po yung grotto. Okay, sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Canyon Woods. Ito po yung isang exclusive subdivision na kompleto po ang amenities gaya ng clubhouse, swimming pool, parks and playgrounds. Meron din pong 4-star hotel dito sa loob at 9-hole golf course. Meron din pong 24 hours security. Yan po. Tunghen nyo po itong kapaligiran, napakatahimik, sariwa ang hangin, at malamig po ang klima. Ang elevation po nito above sea level ay 1,640 feet. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 9.8 million pesos. Net, ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regards to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user naman, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399.
Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9 TV at Facebook Reels Video. Meron din pong ibang YouTube channel, gaya ng Nov9 TV channel, Nov9 TV Listings, at Nov9 TV Official. Salamat po sa inyong panunood sa aking mga videos at ingat po kayo lagi.